Tin. Shoutout po kay Mama Mary. Shoutout niyo po kay Jesus. May laman na ba yun? Chalice? Tapos yan mo na guys. Sila mapapagod.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo na sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat, dapat tayo gumanap sa pagdiriwang na ito. Manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may lubing taimtim na totoo at kami rin naway mapagmagmahal sa aming kapwa-tao nang may damdamin ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itatalaga ng Panginoon si Jeremias bilang propeta sa lahat ng mga bansa. Mabigat man ang tungkulin ito, titiyakin naman ng Diyos ang pag-iingat na gagawin niya para kay Jeremias. Mababanal sa misyon ni Jeremias ang misyon ni Jesucristo, ang propetang taga-Nazareth. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kaligitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupain ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang matibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo, sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akong nananalig, huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupit. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sa gilid, sa daing ko ay makinig. Sa kakantungan, matatag na kulihan ko at matibay na sanggalang sa lahat ng masasama. O Diyos, ako'y paglaban sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Ang
Patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong nagaan. Tuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, mapapakinggan natin ang tanyag na awit ni Pablo sa pag-ibig. Ipapaliwanag ni Pablo kung ano ang tunay na pag-ibig at kung bakit kailangan natin itong maabot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng tiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghilig, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang giganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalayan sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, huwag pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, kamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginagawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias na hindi umuulan sa loob ng tatlong taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serapta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan silang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibuli sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung nararamdaman niyo ang tensyon sa pagitan ni Jesus at ang kanyang mga kasama at mga nakapaligid sa kanya sa ating Ebanghelyo ni San Lucas ngayong araw na ito ay kaapat na linggo sa karaniwang panahon. Sa umpisa, parang pinupuri si Jesus na tuwang-tuwa sila sa kanyang pangaral at paggawa ng mga himala. Pero sa bandang dulo, halos ihagis na si Jesus sa bangin. O hindi naman ito magiging isolated. Kasi later on, pag itutuloy niyo ang Ebanghelyo, si Jesus din ay sinabihan ng mabuhay ang hari ng mga Hudyo noong Domingo Ramos. Pero pag Biyernes Santo, nakapako na sa krus. Hindi ba? May mga ganyan tao talaga. Pag minsan pupurihin ka harap-harapan, pero pag nakatalikod, halos saksakin ka na. No? Marami talagang traidor. Saka ganun ang pag-uugali. Kaya ingat tayo. Kaya ingat. Ano ang nangyari sa gitna? Medyo na-trigger yung mga nakapaligid sa kanya. Kasi si Jesus, ano ang sabi niya? Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Tapos binanggit niya pa si Elias at saka si Eliseo. So somehow, lalong nanggalaiti yung mga nakapaligid sa kanya. Pero yun din sana ang matutunan natin. Kahit naligawan tayo ng ligawan, kung manindigan tayo sa katotohanan, sana tumindig tayo. Paparating ang eleksyon. Maraming mambobola sa atin. Galingan ninyo.
ayaw ninyo, hindi talaga namang kaingat-ingatan naman natin ang ating boto. Nandito tayo sa Zambales, kinukuha ang ating mga lupain, ang ating karagatan, tapos yung iboboto natin, supporter ng mag-iingat tayo. Aalamin natin ng mabuti. No, magpapakita siyempre ng maganda, ng mabuti, ng akala natin tama. O, galingan naman natin. Huwag naman tayong basta-basta lamang din. At kung sa palagay natin mali talaga, hindi manindigan tayo. Hindi ba? Huwag nating ikwapan yung ating kaisa-isang boto. Maawa naman tayo sa ating probinsya. Maawa naman tayo sa ating bansa. Bibigyan tayo ng pagkakataon. Lagi tayo binibigyan ng pagkakataon. Hindi naman tayo natututo. Kaya later on, pagkatapos ng eleksyon, bale, sama-sama ulit tayo maghihirap. Tapos magre-reklamo ulit tayo. Di ba? Sana makatag-isip-isip tayo. Huwag tayong padadala lamang sa mga akala natin ay binubola lang pala tayo. Kunwari, pinupuri lang tayo. Madadaan tayo sa tsokolate. Madadaan tayo sa magagandang salita. Sa mga fake news. Sa mga fake data. Kakainis. At tayo naman, marupok. Bibigay naman tayo. Huwag sana, no? This time sana galingan naman natin. Pag nakaupo later on yung hindi karapat-dapat kumbaga. Of course, wala namang karapat-dapat. Of course yun, di ba? Kaya siguro magdasal tayo ng maigit. Pagdasal natin yung ating kaisa-isang boto. At kung sakasakali, yun lang naman ang palawagan siguro sa atin. Manindigan tayo. Si Jesus, kahit na nanggala'itin mga nakapaligid sa Kanya, sinabi niya diretso kung ano ang totoo. Father, si Jesus naman yun. O kaya nga tayo'y sumusunod sa Kanya. Lakasan natin ang loob. Lakasan ang loob natin. Galingan natin. Huwag tayong matatakot. Taga-Sambales tayo. Huwag tayong matatakot. Alam ninyo, hindi ko alam kung alam nyo ang lahi ng Sambales. Matatapang tayo. Kaya nga matagal bago nakapasok ang mga misyonero sa Sambales. Dahil matatapang ang mga taga-Sambales. Alamin ninyo ang ating tunay na kasaysayan. Naninindigan tayo sa kung ano ang inaakala nating tama at totoo. Sana umusbong uli. Sana mabuhay uli yung espiritong mayroon talaga sa atin. Di ba? Nabalitaan nyo yung mga mangingisda natin. Di ba? Di ba? Alam ninyo na kinukuha ang ating karagatan, kinukuha ang ating kabundukan. Baka sa susunod, ito na lang ang mayroon sa Sambales. Dahil nandito si Mama Mary. Wala na lahat yan. Malalaman natin kung sino ang uupo, kung sino ang mamumuno ulit. At sinisigurado po, masasaktan tayo pag ganon. Pero masasaktan man tayo along the way. Diba? Parang tutulak tayo sa bangin. Pero kahit pa paano, sa darating na eleksyon at nanindigan tayo, at least alam natin ang ating tinayuan. Alam natin kung ano ang makabubuti sa atin. Hindi tayo mismo ang nanakit sa ating sarili. Yung iba, yung talagang mapanakit. Tayo, alam natin kung anong totoo. Sana ay tulungan tayo ng Diyos. Sa palagay ko naman, hindi ba? Nasa Diyos naman talagang awa. Nasa tao ang gawa. Amen. Matagal pang eleksyon. Diyos ko, di ba? Kapaligid na lahat. Kawawa naman tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan. Sa lahat na may luwa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan
ang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakot sa krus, namatay, inilibing. Nanakot sa kinaroonan ng mga yumaong. Nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bukas puso kaming lumadalangin sa iyo, Diyos, naming Ama, upang matanto namin ang iyong kagustuhan sa mga dinaranas namin sa buhay. Iniluluhog namin ang aming mga panalangin at ang ating pong tukon, Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ng simbahan ang mga katotohanang itinuro ni Jesucristo, lalong-lalo na ang paggalang sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ang mga mamamayan ng buong katapatan at walang panlalamang upang makapamuhay ang bawat mamamayan ng wasto at may dignidad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Pag-aralan nawa ng bawat botante ang pagkatao at plataporma ng bawat kandidatong naghahangad ng pwesto sa pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Pagpalain at gabayan mo nawa ang mga grupong may adhikain pangalagaan ng buhay ng tao laban sa mga makamundong ideolohiya. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Patawarin nawa ng Diyos ang mga kahina at pagkukulang ng mga kapatid namin yumao, lalong-lalo na sila Apolinio Magtoto, Virginia Abalam, Valentin, Consuelo, Abraham, Filipa, Corazon, Romeo Sison, Leopoldo Calderon, Wilfredo, Jose Pelibero, Fermina Lardi, Rosario Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Rufo Jr. and Sr. Ganzan, Dolores, Daprosa Ganzan, Gloria Ganzan, Jenny Ganzan, Jose Ganzan, Celsa, Felisa Ganzan, Cesar, Andy Badua, Efren Tombo, Almedo Corpus, Alfredo Orobigo, Elena Eugenio, Antonio Julian Tayabas, Rufina Baksan, Maximino Paradero Sr., Leonardo Chantenco, Claro and Clarita Sibonga, Faustino, Chodora, Vicente, Remedios, Segundo and Alipio Bernabe, Paz, Rodrigo, Sister Corazon, Garcelina, Roberto, Juliana Sr., Carmelino, Natalia, Erlinda, Richard Sorongan, Jennifer Smith, Snyder, Fe Cruz, Alberto Cruz, Adelaida Paman, Raul and Jose Macalino, upang tuluyan silang makasapit sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami linapin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Isama din po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Cueto Family, Gian de las Llagas, Remix Garden, April Andulianes, Hershey Luparcia, Armulfo Brigida, Arlie, April Ann, Chodor Gonzalez, Justin Colas, Olaso Family, Makabentay ng Puning Family, para sa biyaya ng buhay ni Mateo Miguel de las Llagas, para sa mabilisang paggaling ni Arian, Charmaine, Edna, Adrin, Elise, Kaya Angelo Olianes. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang iyong salita at Eucharistia ay maging lakas at aliw namin habang naglalakbay kami patungo sa iyong kaharian.
hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil ang admong magbagong kinamesang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagdiriis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupi, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawat ng papuri sa iyo, nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu ay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malalin at sinabi, "Tanggapin niyo natin ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos sa mapunan, ninawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo natin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapon niya nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, nagbaratuloy naming bispo at ang tanang kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sarili muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos. Kay sana sila kayong tapat na esposo. Kay sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, sa Diyos naman nating nasa langit, tumawag tayo sa Kanya. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo,
Ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang pananampalataya at tuwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa February 2 po ay kapistahan ng Candelaria. Pagdadala kay Jesus sa templo, magdala po kayo ng kandila pag magsisimba po kayo. Sa February 3 naman po ay kapistahan ni San Blas. Mayroon pong pagbabasbas ng lalamunan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain din ng mga pangyarihan Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, umayon may tagayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.